At yan yung panglima natin mga katoto, bagamat huli, no? Maaga pa rin yan para sa alas 8:14. Release po ng 6:40. Hindi na masama. Magandang senyales po yan, no? Unang hagis, magandang benamano, magandang senyales. Patunay lamang na maganda po yung pagkakabreed natin, pag-aalaga ngayon. Pero hindi natin nasisiguro kung makakatsani tayo, no, ng panalo. Magandang umaga mga katoto. First training po tayo ng summer race, no? Ang hagis po ay Santa Rosa, Laguna. Yan po ang first toss natin sa club po ng ating nagkakatiwalaan, ang FTR. Pinawalan po yung ibon natin pasado alas 6, no? Alas 6:40 ng umaga. Maganda po yung panahon ngayon mga katoto. Medyo may kaulapan pa po sa mga ibon na bagong hagis. Katunayan, meron na po tayong pauwi. Dalawa na po yung pauwi natin. Sa limang hinagis po natin, meron na po tayong 3 na po sila. Karating lang po ng isa. Ayun. Bali, meron na po tayong pauwi 3. Yan yung pinakahuli ngayon, no? Yan, si Blue Bar. Tapos ito, yung dalawang nauna. Pag-akit ko, nandito na siya. Yan. Mga 7:40 po ako makiat. Nandiyan na po yung isang ibon. Sumunod yung isa. Yeah, very good. Yan po, yung isang ibon. Ayan. Checkered. Kasi yun, yung pangalawa. Siyempre, kapag kaunang toss mga katoto, yung mga ibon po natin yan, tatarap na yan. Na-stress. Kasi siyempre, first time, no? Hindi naman kagaya nung nasa kulungan sila. Sila mismo yung magkakasama. Ayun, iba na. Bukod sa lumitin yung cage nila, nakakaramdam sila ng pagkalula kasi nakaandar yung truck. Tsaka iba yung magiging kalagayan ng ibon. May halong takot. Hindi nila alam kung ano po nangyayari, no? Kaya nai-stress din po. Pero pagdating ng mga 3 hagis na yan, 4, 5 hagis, alam na po nila yan, no? Mga ibon na umuupo lang sa isang gilid, yumuyo ko, yun yung mga gandang klaseng ibon. Hindi nagtatapon ng lakas. Para ganun yung lakas nila sa pag-uwi. Paano masabi? Yung mga nagsipag-training po ngayon, sana makauling maiwalas yung ating mga ibon. Tapos, hindi sana makakuha ng mga sakit. Mahirap po kapag start pa lang po ng ating training, magkakasakit ng ibon natin. Malaki yung gastos. Malaki din yung oras natin inuubol para gamutin natin ang ating mga ibon. Madadagdagan po yung ating maintenance niyan. Tsaka pangit sa ibon yung maaga nagkakasakit. Masyadong mahina yung immune system doon, nakakatakot po yung laro. Dapat po yung ibon mo ngayon pa lang lahat ng mga basic na sakit hindi umubra sa kanya, talbog sa kanya. Kasi sa haba po ng karera niya, malamang hindi po siya tatagal kapag kasakitin siya. Hindi pwede rito yung hindi physical fit na ibon. Mabigat po kasi kapag nasa loob lang ng cage, sobrang init po niyan. Pagkadikit-dikit po sila, lalo ngayon, napakadami pa pong ibon ngayon mga katoto. Kasi unang hagis, bagamat benamano yan, kailangan po natin na maipatikim sa ating mga young bird, no? Sa ating mga mandirigma, yung unang ano yung tinatawag na karanasan o experience nila, no? Yung unang experience nila, kailangan po maranasan po nila talaga, no? Para makapag-adjust po sila dun sa nature, kung paano mo yung magiging kalagayan po nila sa karera. Meron po akong narinig, no? May parang may dumating, may lumagabog po dun sa yung mabag.
sa bubong. Kaya lang hindi pa siya nababa. Maya-maya nandyan na yan. Sisilip na yan mamaya. Naglalakad na po siya. Yun po kung sakali man. Dito natin nasisilip dahil kausap ko po kayo. Sakali man pang-apat na po yan. Hindi na po masama kasi tingnan ko, sumilip po ako ng oras ngayon nasa 7:53 yung silip ko. So hindi na po masama. Hindi kagaya ng unang pasok ng training natin. Talaga naman. Higit 2 oras bago sila makumpleto. Pero ito yun, malapit kung makumpleto, no? Ayun nga, dumating na po yung isa. Yun. Blue check. Blue check po. Ito po yung huling pumasok na ibon. Yan. Yan yung pinakamatanda dito. Hinihingal pa. Pinakamatanda na hinihingal pa. Kalahin mo naman. Dahil niya na siguro natuklasan nung nahinagis siya. Yan po yung huli. Ito po yung una, mga katoto. Yan, yung una. Pangalawa, yung checkered. Then, yun. Magkapatid po sila. Parehas bell bottom. Yan, bell bottom parehas. Yan. Tapos, yung pangatlo, yung blue bar na yan. May pikit-pikit. Parang natuka pa yata yung mata, no? Pangatlo, ito pang-apat. Yung white lights, may eyelet na puti. Yun, ito pa hindi nakakalipad. Yan, white lights na yan. Ang grisel. Maliit nga lang kasi maliit din yung nanay niyan eh. Yan yung anak. Dalawang grisel na yan, yung anak na sinampa natin ng Javier Leyte. Kaya hindi pumanik, hindi nakauwi. Yung blue bar mo na yan, yun yung anak ng Tacloban, kagarin ng Tacloban yan mga katoto. Kaya lang, hindi rin nakauwi. Yung dalawang magkapatid na yan. Kaya lang panlaban niya ng problema, hindi pa nalipad. Pero subukan ko ihabol hanggat pagka hindi na naiyak yan. Subukan natin ihabol kung kaya. Ngayon kung hindi, di ba yung matalo tayo. Kasi sigurado hindi uuwi yan. Mga ngayon yan mga katoto dahil bata pa yan eh. So abang pa tayo sa panguling ibon natin. Ang oras mo ngayon mga katoto ay alas 8 pa sa atin. Alas 8:03 wala pa po yung pang-5 ibon natin. Ang kulay po ng checkered din. Sigurado ako na napasama lang din sa kawan. Siyempre wala pang experience yan eh. Ganun po talaga pagka first bird, kung minsan naabutan pa nga kinabukasan yan. Kasi nga, natataranta sila, hindi nila alam kung anong nangyayari, no? Kasi nagbago bigla yung estilo eh. Dating namumuhay sila ng malaya, pawala, kain na ang ginagawa. Pero ngayon nagbago na. So ganyan po talaga eh. Kung kakarera ka, dapat po ano yan. Ang yung kalooban dyan eh, maging panatag lang, no? Hindi mo po pwedeng hawakan yung ibon na siguradong uuwi. Hindi natin alam kasi siyempre, dyan sa tinatahakon ng landas pauwi. Hindi natin alam kung anong mangyayari. Kagaya niyan, first time mga katoto, nakapang. So pwede pong sumama yan sa kawan. Kasi nga, wala pa silang masyadong idea. Ito yung first time na magkakaroon sila ng idea. Yung first time nilang magkaka-experience. Kaya sana mas madali nilang ma-take up nung makuha nila agad para makapag-adjust sila so hindi sila magtatapon ng lakas. Kasi yung mga tinatapon nilang lakas, sana iniipon nila yan eh. Yan po kasi ang gagamitin nila kapag gipit na sila, yung lakas na naiipon nila. Ngayon kung sa training pa lang mga katoto, nasasayang na, malaki po yung mawawala sa kanila. So iikse, no? Iikse yung mararating nila. Kasi nga, nakukonsumo na nila, nasusunog na nila yung mga enerhiya na nakatabi dun sa katawan nila. Nakapondulong kasi yung mga katoto. Yan ay ginagamit po nila sa pangmalakasan ng uwian. Kaya yan, dinadagdagan po yan. Hindi po natin dapat pinagagamit sa kanila. Tama kayo, tama kayo. Ako naman Pero yun ay magiging mangyayari lamang kapag nagkakaroon ng hindi naman sinasadya, no? Kasi naliligaw po yung mga yan eh. Kaya obligado po nilang gamitin yan. Pero yung mga yan, takot na po yan magsipagdabo sa ibang mailap pa yan. Abangan po natin mga katoto yung pang-5, no? Abangan natin. Last na bird na po natin yung last bird.
Sana makauwi siya bago mag-9. Iyan na nga mga katoto, dumating na po yung ating pang-5 ibon. So, kompleto na po tayo mga katoto. Alas 8:14 po siya nakarating. No? Impunto. Pakita natin siya. Ayan siya. Yan. Nakatago. Ayun, papasok na po mga katoto. Yan. Yan po yung ating pang-5. Checker din po. Young bird na young bird yan. Nakita niyo naman, no? Wala pa masyadong pula yung ibon. Yung mata niya. Wala pa masyadong pula yung kanyang mga mata. Habang na po, pumasok na po sa loob mga katoto. Silipin natin yan! At yan yung pang-5 natin mga katoto, bagamat huli, no? Maaga pa rin yan para sa alas 8:14. Release po ng 6:40. Hindi na masama. Magandang senyalis po yan, no? Unang hagis, magandang benamano, magandang senyalis. Patunay lamang na maganda po yung pagkakabreed natin, pag-aalaga ngayon. Pero hindi natin nasisiguro kung makakatsani tayo, no, ng panalo. At nakumpleto na po natin mga katoto ang ating training mga ibon, no? Lima na po sila. At yan na nga mga katoto, natapos na po tayo sa pag-aantay. Pansamantala po natin katapusin ang ating video ngayon. Sa susunod na muli po tayo magkikita mga katoto. Magkita-kits tayo. Mabuhay po kayo mga katoto. Peace.